Noong taglagas ng 2021, gumagawa ako ng mga tungkuling nakabatay sa teksto. Noong panahong iyon, may isang sister na nagngangalang Changshin na sumali sa aming pangkat. Si Changshin ay may mahusay na kakayahan at dalisay ang kanyang pag-arok. Bagamat hindi niya lubos na nauunawaan ang mga prinsipyo, kaya niyang aktibong maghanap at tumanggap ng mga mungkahi mula sa iba. Minsan, sa harapan ko ay pinupuri si Changshin ng mga sister na nakikipagtulungan sa akin. Sinasabing kapag nabigyan na siya ng kaunting gabay sa ilang problema, mas kakaunti na ang mga paglihis at problema sa kanyang gawain pagkatapos. Pagkaraan ng ilang panahon, dahil hindi maganda ang mga resulta ng isang pangkat na nasa responsibilidad namin, nakipag-usap sa amin ang supervisor tungkol sa pagsasaayos kay Changshin upang makipagtipon at makipagbahaginan sa kanila. Naisip ko, wala pang isang buwan dito si Changshin at hindi pa niya gaanong nauunawaan ang mga prinsipyo. Isinaayos ninyo na siya ang pumunta nang hindi man lang ako tinatanong kung gusto kong pumunta. Sa tingin ba ninyo ay mas mahusay ang kakayahan ni Changshin kaysa sa akin? At ang mga resultang makakamit niya sa pamamagitan ng kanyang pakikipagbahaginan ay mas magiging mahusay kaysa sa makakamit ko? Hindi ko akalaing pagkatapos ng maraming taon ng pagsasanay, hindi pa rin ako magiging kasing husay ng isang baguhan. Gayunpaman, naisip ko kung paanong noong huli akong nakipagbahaginan, hindi talaga naging ganoon kaganda ang mga resulta, kaya wala akong sinabi. Pagkatapos, nang makita kong personal na ginagabayan ng supervisor si Changshin sa gawain nito, hindi talaga ako natuwa. Iniisip na kadarating lang ni Changshin at pinahalagahan at nilinang na agad siya ng supervisor. Mukhang hindi ako kasing husay niya. Pinakamainam kung pupunta si Changshin sa pagtitipon sa pagkakataong ito, pero hindi magkakamit ng magagandang resulta. Sa gayon, hindi na siya masyadong pahahalagahan ng supervisor. Kalaunan, bumalik si Changshin mula sa pagtitipon at sinabi sa supervisor kung paano niya nalutas ang problema. Sobrang hindi ako komportable pagkatapos itong marinig. Iniisip na, nung una akong nagsimulang magsanay, marami akong naging problema. Mas mahusay ka na kaysa sa akin ngayon. Hindi ba't nagmumukha kang mas magaling kaysa sa akin? Hindi pwede iyan. Kailangan kong humanap ng mga kapintasan mo. Pero wala akong makitang anumang problema sa kanya at labis akong nadismaya. Kalaunan, nakita kong mailang problemang lumitaw sa tungkulin ni Changshin na nangangahulugang kailangang ulitin ang gawain. Medyo natuwa pa nga ako rito. Iniisip na mas marami kang magiging problema, mas mabuti. Baka sa mata ng iba, mas mahusay pa rin ako kaysa sa iyo at hindi magkakaroon ng kasindami ng problemang tulad ng sa iyo. Minsan, may ideyang sumagi sa isip ko. Naiinggit ba ako kay Changshin? Gayunpaman, ayaw kong aminin na ganoon ako kasama, kaya hindi ko ito pinagnilayan. Kalaunan, nakita kong hindi na arok ni Changshin ang mga prinsipyo sa paggawa ng kanyang tungkulin at iisa ang tinitingnan niyang panig pagdating sa mga isyu, kaya tinukoy ko ito sa kanya. Gusto kong humanap ng kapintasan niya para mabawasan ang pagkapositibo niya. Pero hindi ko inasahan na kaya niya itong itrato ng tama at patuloy na gawin ng normal ang kanyang tungkulin. Labis akong nadismaya. Iniisip na, bakit hindi ka nagiging negatibo? Pagkaraan ng ilang panahon, nakabisado na ni Changshin ang ilang prinsipyo at kaya na niyang lutasin ng mag-isa ang mga problema sa gawain at mas kakaunti na ang mga problemang lumitaw. Masayang sinabi ng supervisor,
Nagkaroon ng kaunting pag-usad si Changshin sa panahong ito. Gayunpaman, hindi ako masaya kahit kaunti. Iniisip na, kasi simula pa lang magsanay ni Changshin, pero napakalaki na ng kanyang pag-usad. Naungusan na niya ang mga nauna. Hindi ba't nagmumukha lang na mas mahina ang kakayahan ko kaysa sa kanya? Habang lalo ko itong iniisip, lalo kong nararamdaman na hindi ito patas. Dapat sana ay nalaman kong hindi ko dapat na sinabi sa iyo ang lahat ng kailangang malaman. Nang sa gayon, hindi ka sana ganyang kabilis umusad. Namuhay ako sa inggit. Puno ang isip ko ng sarili kong pride at katayuan. Palaging nag-iisip na makahanap ng mga paglihis at kapintasan sa tungkulin ni Changshin. Desperadong makagawa siya ng maraming pagkakamali. Dahil namumuhay ako sa maling kalagayan, madilim at magulo ang puso ko. At hindi ko mapansin ang marami sa mga problema sa aking tungkulin. Isang gabi, naghahanda na akong matulog nang gunitain ko ang aking kalagayan sa paggawa ng tungkulin sa panahong iyon. Kailangan ng maraming pagsisikap para makita ang mga problema at malabo at mabigat ang isipan ko. Hindi ko na nakikita ang mga problema ng kasindinaw gaya dati at hindi ko maramdaman ang pamumuno at gabay ng Diyos. Medyo hindi ako mapakali. Kaya nanalangin ako sa Diyos. Mahal na Diyos, nitong mga nakaraan, hindi ko talaga kayang makita na mahusay na gumagawa si Changshin. At hindi ko rin mapatahimik ang puso ko kapag ginagawa ko ang aking tungkulin. Hindi ko alam kung paano uunawain ang sarili ko. Naway, bigyang liwanag mo ako at gabayan. Pagkatapos manalangin, nabasa ko ang mga salita ng Diyos. Bilang isang leader ng iglesia, hindi mo lamang kailangang matutuhan na gamitin ang katotohanan upang lumutas ng mga problema. Kailangan mo ring matutunang tumuklas at luminang ng mga taong may talento na talagang hindi mo dapat kainggitan o pigilan. Ang pagsasagawa sa ganitong paraan ay kapakipakinabang sa gawain ng iglesia. Kung makakapaglinang ka ng ilang naghahangad ng katotohanan upang makipagtulungan sa iyo at gawin ng maayos ang lahat ng gawain, at sa huli, lahat kayo ay may patotoong batay sa karanasan, isa kang leader o manggagawa na pasok sa pamantayan. Kung nagagawa mong pangasiwaan ang lahat ng ayon sa mga prinsipyo, kung gayon, ay iniaalay mo ang iyong katapatan. Ang ilang tao ay palaging natatakot na ang iba ay mas mahusay o mas mataas kaysa sa kanila, na ang iba ay kikilalanin habang sila ay hindi napapansin. At dahil dito, ay binabatikos at ibinubukod nila ang iba. Hindi ba ito isang kaso ng pagkainggit sa mga taong may talento? Hindi ba't makasarili at kasuklam-suklam ito? Anong klaseng disposisyon ito? Ito ay isang malupit na disposisyon. Iyong mga iniisip lamang ang sarili nilang mga interes, binibigyang kasiyahan lamang ang sarili nilang mga makasariling pagnanais, nang hindi iniisip ang iba o isinasaalang-alang ang mga interes ng sambahayan ng Diyos, ay may masamang disposisyon at hindi sila gusto ng Diyos. Kung talagang kaya mong magpakita ng pagsasaalang-alang para sa mga layunin ng Diyos, magagawa mong tratuhin ng patas ang ibang mga tao. Pagkatapos kong basahin ang mga salita ng Diyos, inamin kong talagang namumuhay ako sa isang kalagayan ng inggit. Nang makita kong mahusay ang kakayahan ni Changshin at pinahahalagahan at nililinang siya ng supervisor, nakaramdam ako ng inggit at hindi ko ito matanggap. Nag-aalala na mas magiging maganda ang mga resulta ng kanyang gawain kaysa sa akin at na mahihigitan niya ako.
at magmumukha akong mas mababa kaysa sa kanya. Lagi akong desperadong magkaroon ng maraming paglihis at problema sa kanyang tungkulin. At palagi kong sinusubukan na maghanap ng kapintasan niya at maliitin siya para maging negatibo siya at hindi magawa ang kanyang gawain. Nang sa gayon ay magmukha akong mas magaling kaysa sa kanya. Hindi ba't sinusupil ko siya at ibinubukod? Ang naibunyag ko ay isang makasarili at mapaminsalang disposisyon. Walang nakakaalam kung anong iniisip ko. Pero malinaw na malinaw ang lahat sa ilalim ng pagsisiyasat ng Diyos. Dati, palagi kong inaakala na hindi ako maiinggit sa iba. Lalo na ang subukang supilin sila. Hindi ko akalaing napaka mapaminsala ko pala at walang pagkatao. Alam na alam kong karaniwan ng ang kakayahan ko at hindi masyadong maganda ang mga resultang nakuha ko sa pagtupad ko sa aking tungkulin. Pero gusto ko pa rin makipagkompetensya kay Changshin para sa reputasyon at katayuan. Lubos akong walang katwiran at kamalayan sa sarili. Hiyang-hiya ako. Pagkatapos ay nagbasa ako ng higit pang mga salita ng Diyos. Kahit na kumakain ang mga antikristo mula sa sambahayan ng Diyos, tinatamasa ang mga salita ng Diyos at tinatamasa ang lahat ng mga benepisyo ng kanyang sambahayan. Madalas silang nagnanais na magkaroon ng pagkakataong pagtawanan ang sambahayan ng Diyos. Sabik silang naghihintay na magkawatak-watak ang lahat ng mananampalataya sa Diyos at hindi na makausad pa ang gawain ng Diyos. Kaya, kapag may nangyayari sa sambahayan ng Diyos, sa halip na ipagtanggol ito o mag-isip ng mga paraan para lutasin ang issue o protektahan ang mga kapatid ng buong lakas nila o makiisa sa kanila para ayusin ang issue ng magkakasama, sama-samang humarap sa Diyos at magpasakop sa kanyang kataas-taasang kapangyarihan, tatayo lang sa gilid ang mga antikristo nang tumatawa, nagbibigay ng mapaminsalang payo, nang wawasak at nanggugulo. Sa isang kritikal na sandali, mag-aalok pa sila ng tulong sa mga tagalabas sa kapinsalaan ng sambahayan ng Diyos. Kaya't umaakto sila bilang mga alipin ni Satanas. Sadyang ginugulo at winawasak ang mga bagay. Hindi ba't kaaway ng Diyos ang gayong tao? Kapag mas kritikal ang sandali, mas malinaw na nalalantad ang kanilang maladiablong wangis. Kapag mas kritikal ang sandali, mas maraming nangyayari, mas detalyado at ganap ang pagkakalantad ng kanilang maladiablong wangis. Kapag mas kritikal ang sandali, mas maraming tulong ang ibinibigay nila sa mga tagalabas sa kapinsalaan ng sambahayan ng Diyos. Anong klase sila? Mga kapatid ba ang gayong mga tao? Sila ang mga taong gumagawa ng mapanira at kasuklam-suklam na mga bagay. Mga kaaway sila ng Diyos, mga dyablo sila, mga satanas sila, masasamang tao sila, mga antikristo. Hindi sila mga kapatid at hindi sila maliligtas. Kung talagang mga kapatid sila, mga tao ng sambahayan ng Diyos, kung gayon, sa anumang problema na lumitaw sa kanyang sambahayan, makikipagkaisa sila sa puso at isipan ng kanilang mga kapatid para harapin at ayusin ito ng magkakasama. Hindi sila tatayo lang sa gilid, lalong hindi sila manonood lamang at tatawa. Tanging ang mga taong katulad ng mga antikristo ang tatayo sa gilid, tatawa, at sabik na maghihintay na mangyari ang masasamang bagay sa sambahayan ng Diyos. Inilalantad ng Diyos na yung mga palaging gustong pagtawanan ang sambahayan ng Diyos at umaasang magkakamali ang gawain ng sambahayan ng Diyos ay mga dyablo.
Naramdaman kong matindi ang puot ng Diyos sa gayong mga tao at labis akong natakot. Palagi kong gustong humanap ng kapintasan kay Changshin para atakihin siya. At desperado akong magkaroon siya ng mga problema sa kanyang tungkulin. Mas marami, mas mabuti. Kapag mas marami siyang nagawang pagkakamali, magmumukha siyang mas mababa kaysa sa akin. At desperado pa nga akong maging napaka-negatibo niya na hindi na niya magagawa ang kanyang tungkulin. Ang ginagawa ni Changshin ay gawain ng iglesia. Kaya noong palagi kong ninanais na magkamali siya sa kanyang tungkulin, hindi ba't umaasa akong magkakaproblema ang gawain ng iglesia? Ano ang pagkakaiba nito at ng kung paanong ang mga antikristo, kapag hindi natutugunan ang kanilang pagnanais para sa reputasyon at katayuan, ay isinusumpa ang gawain ng sambahayan ng Diyos upang mabigo at pinagtatawanan ang sambahayan ng Diyos? Talagang napaka mapaminsala ng puso ko. Ang isang taong nagtataglay ng konsensya at katwiran ay matutuwa na makitang normal na umuusad ang gawain ng sambahayan ng Diyos at malulungkot na makakita ng maraming problema. Gayunpaman, nang makita kong lumitaw ang mga problema sa tungkulin ni Changshin, hindi ko inisip kung paano makikipagbahaginan sa kanya at matutulungan siya, o kung paano makikipagtulungan sa kanya ng may iisang puso para magawa ng maayos ang gawain. Sa halip, puno ang isip ko kung paano makakatuklas ng mas maraming problema sa kanyang gawain para maatake ko siya at mapabango ang sarili ko. Desperado pa nga akong makagawa siya ng mas maraming pagkakamali sa kanyang gawain. Mas marami, mas mabuti. Tinamasa ko ang pagtutustos ng mga salita ng Diyos. Pero pinagtawanan ko pa rin ang sambahayan ng Diyos na parang isang antikristo. Talagang wala akong kahit katiting na may takot sa Diyos na puso. Kaya paano ako naging miyembro ng sambahayan ng Diyos? Sa panlabas, hindi ko direktang ginambala at ginulo ang gawain ng iglesia, tulad ng ginagawa ng mga dyablo at satanas. Pero ang mga layuning ibinunyag ko at ang kalikasan ng aking mga kilos ay kapareho ng sa mga dyablo at satanas. Nilalabanan ko ang Diyos. Kung hindi dahil sa pagbubunyag ng Diyos at sa paglalantad ng mga salita ng Diyos, hindi ko sana matutuklasan ang sarili kong mga layunin o makikita ng malinaw ang diwa ng problema. At malilin lang sana ako ng sarili kong panlabas na anyo. Takot na takot ako at nalungkot at nakonsensya. Malinaw kong alam na si Changshin ay may mahusay na kakayahan at mabilis umarok. At mas mahusay siya kaysa sa akin sa mga aspektong ito. Pero nainggit ako sa kanya at sinupil siya nang hindi isinasaalang-alang ang mga interes ng sambahayan ng Diyos kahit kaunti. Paano ko nagawa ito? Talagang wala akong pagkatao. Nanalangin ako sa Diyos. Mahal na Diyos, napakasama ko talaga. Naway, akayin mo ako para makawala sa mga gapos ng inggit. Ayaw ko nang mamuhay pa sa aking tiwaling disposisyon. Kalaunan, pinagnilayan ko ang sarili ko. Ano ba talaga ang kumukontrol sa akin para mainggit ako sa iba? Nabasa ko ang mga salita ng Diyos. Gustong-gusto ng mga antikristo ng reputasyon at katayuan. Ang reputasyon at katayuan ang dugong nagbibigay buhay sa kanila. Pakiramdam nila ay walang kabuluhan ang buhay kung walang reputasyon at katayuan. At wala silang lakas na gumawa ng anumang bagay kung walang reputasyon at katayuan. Para sa mga antikristo, kapwa ang reputasyon at katayuan ay mahigpit na nakatali sa kanilang mga pansariling interes.
ang mga ito ang kanilang malubhang kahinaan. Kaya naman, lahat ng ginagawa ng mga antikristo ay umiikot sa katayuan at reputasyon. Kung hindi dahil sa mga bagay na ito, baka hindi man lang sila gumawa ng anumang gawain. May katayuan man ang mga antikristo o wala, ang layong ipinaglalaban nila, ang direksyon na kanilang pinagsusumikapan ay patungo sa dalawang bagay na ito: reputasyon at katayuan. Hindi kailanman gumagawa ang mga antikristo ng anumang aktwal na gawain para sa buhay pagpasok ng mga hinirang ng Diyos, at hindi sila kailanman gumagawa ng anumang aktwal na gawain sa pagpapalaganap ng ebanghelyo ng kaharian. Kapag nagbabayad sila ng halaga, tingnan ninyo kung bakit sila nagbabayad ng halaga. Kapag masigasig silang nagdedebate tungkol sa isang issue, tingnan kung bakit sila nagdedebate tungkol dito. Kapag pinag-uusapan o kinokondena nila ang isang tao, tingnan kung ano ang intensyon at layong mayroon sila. Kapag masama ang loob nila o nagagalit sila tungkol sa isang bagay, tingnan kung anong disposisyon ang ibinubunyag nila. Hindi nakikita ng mga tao ang nasa loob ng puso ng tao, pero nakikita ito ng Diyos. Kapag tinitingnan ng Diyos ang nasa loob ng puso ng mga tao, ano ang ginagamit niya para sukatin ang diwa ng mga sinasabi at ginagawa ng mga tao? Ginagamit niya ang katotohanan para sukatin ito. Sa mga mata ng tao, ang pagpoprotekta sa sariling reputasyon at katayuan ay nararapat. Kung gayon, bakit ito inilalarawan sa mga mata ng Diyos bilang ang pagbubunyag at pagpapahayag ng mga antikristo at bilang ang diwa ng mga antikristo? Nakabatay ito sa pinagmumulan at motibasyon ng mga antikristo sa lahat ng kanilang ginagawa. Sinisiyasat ng Diyos ang kanilang pang-udyok at motibasyon sa kanilang ginagawa, at sa huli, natutukoy ng Diyos na ang lahat ng kanilang ginagawa ay para sa kanilang sariling reputasyon at katayuan, sa halip na para sa paggawa ng kanilang tungkulin, at lalong hindi para sa pagsasagawa ng katotohanan at pagpapasakop sa Diyos. Mula sa mga salita ng Diyos, napagtanto ko na ang pangunahing dahilan kung bakit ako naiinggit sa mga tao ay dahil masyadong matindi ang pagnanais ko para sa reputasyon at katayuan. Namuhay ako ayon sa mga satanikong lason tulad ng kailangan ng mga tao ang kanilang pagpapahalaga sa sarili, tulad ng pangangailangan ng puno sa balakbak nito. Iniiwan ng tao ang kanyang pangalan saan man siya maglagi, tulad ng pagputak ng gansa saan man ito lumipad. At nagsusumikap ang tao na umangat, dumadaloy ang tubig pababa. Naniwala akong nagbibigay sa akin ng dignidad at kumpiyansa sa buhay kapag pinahahalagahan at pinupuri ng iba. At nahihiya ako at bumababa ang tingin ko sa sarili kapag mas mahusay ang iba kaysa sa akin. Kaya naman, isinaalang-alang ko ang sarili kong reputasyon at katayuan sa bawat pagkakataon sa paggawa ng aking tungkulin. Nang makita kong isinaayos ng supervisor na pumunta si Changshin sa pagtitipon at nakipagbahaginan pa sa kanya ng bukod, nainggit ako na si Changshin ang pinahahalagahan at nililinang ng supervisor. Piniga ko ang utak ko para makahanap ng mga paglihis at problema sa tungkulin ni Changshin para maliitin siya. Takot na mas mahusay siya kaysa sa akin. Nang matuklasan kong may mga problema sa kanyang tungkulin, natuwa ako. At pakiramdam ko ay patas na kami. Punong-puno ang isipan ko ng kung sino sa grupong ito ang mas mataas ang katayuan at kung sino ang mas mababa, kung sino ang mas mahusay at kung sino ang mas mahina, at kung paano ako magpapabango sa iba.
Nagdulot sa akin ng ligaya at pag-aalala ang reputasyon at katayuan. Lahat ng inisip ko para sa kapakanan ng reputasyon at katayuan. At hindi man lang para sa kapakanan ng maayos na paggawa ng tungkulin ng isang nilikha at pagpapalugod sa Diyos. Namuhay ako ayon sa mga satanikong lason at ang kalikasan ko ay partikular na mapagmataas. Palagi kong gustong maging pinakatampok sa lahat ng tao sa paligid ko at hindi ko hinahayaan ang iba na maging mas mahusay kaysa sa akin. Ang gusto ko lang ay makapagpabango at pigilang makuha ng ibang atensyon. Sinupil ko pa nga ang mga tao at pinahirapan sila para sa kapakanan ng reputasyon at katayuan. Nakita kong ang landas na tinatahak ko ay ang landas ng mga antikristo. Sa oras na ito, labis akong nagsisi at napuot ako sa sarili ko dahil napakatindi ng pagnanais ko para sa reputasyon at katayuan. Kung hindi ako magsisisi, itataboy at ititiwalag lang ako ng Diyos sa huli. Naalala ko ang mga salita ng Diyos. Lahat ng tao ay may ilang maling kalagayan sa loob nila, gaya ng pagkanegatibo, kahinaan, pagkasira ng loob, at karupukan. O mayroon silang napakababang intensyon. O palagi silang nababagabag ng kanilang pride, mga makasariling pagnanais, at pansariling interes, o iniisip nila na may mahina silang kakayahan at dumarana sila ng ilang negatibong kalagayan. Magiging napakahirap para sa iyo na matamo ang gawain ng banal na espiritu kung palagi kang namumuhay sa ganitong mga kalagayan. Kung mahirap para sa iyo na matamo ang gawain ng banal na espiritu, magiging kaunti lang ang mga positibong elemento sa loob mo at lilitaw ang mga negatibong elemento at guguluhin ka. Palaging umaasa ang mga tao sa kanilang sariling kalooban para supilin ang mga negatibong kalagayang iyon. Ngunit gaano man nila ito supilin, hindi nila ito maiwawaksi. Ang pangunahing dahilan nito ay dahil hindi lubusang makilatis ng mga tao ang mga negatibong bagay na ito. Hindi nila makita ng malinaw ang diwa ng mga iyon. Kaya nagiging napakahirap para sa kanila na maghimagsik laban sa laman at kay Satanas. Dagdag pa roon, palaging naiipit ang mga tao sa mga negatibo, mapanglaw, at bulok na kalagayang ito at hindi sila nananalangin o tumitingala sa Diyos. Sa halip, ay iniraraos lang nila ang mga ito. Bilang resulta, hindi gumagawa sa kanila ang banal na espiritu. At dahil dito, ay hindi nila nauunawaan ang katotohanan. Wala silang landas sa lahat ng kanilang ginagawa at hindi nila nakikita ng malinaw ang anumang bagay. Napakaraming negatibong bagay sa loob mo. At pinuno na nito ang puso mo. Kaya madalas kang negatibo, malungkot ang espiritu, at palayo ka ng palayo sa Diyos, at nanghihina ng nanghihina. Kung hindi mo makakamit ang kaliwanagan at gawain ng banal na espiritu, hindi mo matatakasan ang mga kalagayang ito, at hindi magbabago ang negatibo mong kalagayan. Dahil kung hindi gumagawa sa iyo ang banal na espiritu, hindi ka makakahanap ng landas. Dahil sa dalawang kadahilanang ito, napakahirap para sa iyo na iwaksi ang iyong negatibong kalagayan at pumasok sa isang normal na kalagayan. Naramdaman ko ang kamangha-manghang katuwiran ng disposisyon ng Diyos. Kinapupuotan ng Diyos ang masasama at mga bagay na negatibo. Noong palagi kong isinasaalang-alang ang aking pride at katayuan sa paggawa ng aking tungkulin, patuloy na naiinggit kay Changshin at namumuhay sa isang kalagayan ng pakikipagkompetensya para sa reputasyon at katayuan.
Puno ang puso ko ng mga negatibo at masamang bagay. At itinago ng Diyos ang kanyang mukha mula sa akin bilang resulta. Noong wala ang gawain at pamumuno ng banal na espiritu, namuhay ako sa kadiliman. At napakahirap gawin ang aking tungkulin. Ang tanging iniisip ko lang ay ang labis kong pagpapahalaga sa sarili at aking katayuan. At talagang wala sa puso kong pagnilayan kung anong mga problema ang mayroon sa aking tungkulin o kung paano magsagawa upang umayon sa mga layunin ng Diyos. Paano ko magagawa ng maayos ang aking tungkulin ng ganito? Para maprotektahan ang walang kabuluhan kong labis na pagpapahalaga sa sarili at katayuan, isinantabi ko ang aking tungkulin at mga responsibilidad at natamo ang pagkasuklam ng Diyos. Talagang napakahangal ko. Pagkatapos, nagbasa pa ako ng higit pang mga salita ng Diyos. Kung talagang kaya mong magpakita ng pagsasaalang-alang para sa mga layunin ng Diyos, magagawa mong tratuhin ng patas ang ibang mga tao. Kung nagre-rekomenda ka ng isang mabuting tao at hinahayaan mo siyang magsanay at gumampan ng tungkulin, at sa gayon ay nagdaragdag ka ng isang taong may talento sa sambahayan ng Diyos, hindi ba't padadaliin niyon ang iyong gawain? Kung gayon, hindi ba't magpapakita ka ng katapatan sa iyong tungkulin? Isa iyong mabuting gawa sa harap ng Diyos. Ito ang pinakamababang antas ng konsensya at katwiran na dapat taglayin ng mga naglilingkod bilang lider. Yaong mga may kakayahang isagawa ang katotohanan ay kayang tanggapin ang pagsisiyasat ng Diyos sa mga bagay na kanilang ginagawa. Kapag tinatanggap mo ang pagsisiyasat ng Diyos, maitutuwid ang puso mo. Kung gumagawa ka lamang ng mga bagay para makita ng iba, at lagi mong nais na makuha ang papuri at paghanga ng iba, at hindi mo tinatanggap ang pagsisiyasat ng Diyos, nasa puso mo pa ba ang Diyos? Ang gayong mga tao ay walang may takot sa Diyos na puso. Huwag kang laging gumawa ng mga bagay para sa sarili mong kapakanan, at huwag mong palagi ang isaalang-alang ang iyong mga sariling interes. Huwag mong isaalang-alang ang mga interes ng tao, at huwag isipin ang iyong sariling pride, reputasyon, at katayuan. Kailangan mo munang isaalang-alang ang mga interes ng sambahayan ng Diyos at unahin ang mga iyon. Dapat kang maging mapagsaalang-alang sa mga layunin ng Diyos at magsimula sa pagbubulay-bulay kung mayroon ba o walang karumihan sa paggampan mo sa iyong tungkulin, kung ikaw ba ay naging deboto, kung natupad mo ang iyong mga responsibilidad, at kung naibigay mo ang lahat mo. Gayon din, kung buong puso mo bang iniisip o hindi ang iyong tungkulin at ang gawain ng iglesia. Kailangan mong isaalang-alang ang mga bagay na ito. Kung madalas mong isipin ang mga ito at unawain ang mga ito, magiging mas madali para sa iyo na gampanan ng maayos ang iyong tungkulin. Ang tanging eksepsyon ay kung mahina ang iyong kakayahan at mababaw ang iyong karanasan, o kung hindi ka bihasa sa iyong mga profesional na gawain at humahantong ito sa paglitaw ng ilang pagkakamali o kakulangan sa iyong gawain at pinipigilan na makamit ang magagandang resulta. Ngunit ginagawa mo na ang lahat ng iyong makakaya. Hindi ka kumikilos para bigyang kasiyahan ang iyong mga makasariling pagnanais o kagustuhan. Sa halip, nagbibigay ka ng palagiang pagsasaalang-alang sa gawain ng iglesia at sa mga interes ng sambahayan ng Diyos. Bagamat maaaring hindi ka nagkakamit ng magagandang resulta sa iyong tungkulin, naituwid na ang puso mo. Kung, dagdag pa rito, nagagawa mong hanapin ang katotohanan upang malutas ang mga problema sa iyong tungkulin, magiging pasok ka sa pamantayan sa paggampan mo sa iyong tungkulin at, kasabay nito,
magagawa mong pumasok sa katotohanang realidad. Kung gayon, ikaw ay magkakaroon ng patotoo. Matapos pagnilayan ang mga salita ng Diyos, naunawaan ko na ang mga taong mapagsaalang-alang sa mga layunin ng Diyos ay magrerekomenda at maglilinang ng mga taong may mahusay na kakayahan kapag nakita nila ang mga ito. Bagamat maikling panahon pa lang nagsasanay si Changshin at hindi pa niya nauunawaan ang maraming prinsipyo, mayroon siyang mahusay na kakayahan. At kung malilinang siya, magkakaroon ng isa pang taong magpapasa ng gawain at magkakaroon kami ng dagdag na katuwang. Magiging kapakipakinabang ito sa gawain ng iglesia. Napagnilayan ko na ayaw kong aminin na mas mahusay si Changshin kaysa sa akin dahil may maling opinyon sa kalooban ko. Inakala kong dahil maraming taon na akong gumagawa ng tungkuling nakabatay sa teksto, dapat mas mahusay ako kaysa sa iba sa lahat ng paraan. At dapat akong pahalagahan at linangin. Pero sa pag-iisip tungkol dito, bagamat maraming taon na akong gumagawa ng tungkuling nakabatay sa teksto, karaniwan lang ang kakayahan ko. At kinailangan kong makaranas ng maraming pagkabigo at pagbubunyag para maunawaan at makabisado ang ilang prinsipyo. Gayunpaman, ang katotohanang nagawa ni Changshin na maunawaan ang diwa ng mga prinsipyo sa maikling panahon ay nagpapatunay na mas mahusay ang kakayahan niya kaysa sa akin. Kailangan kong tanggapin ang katunayang ito, makita ng malinaw ang sarili kong kakayahan at tayog, at tumayo ng wasto sa sarili kong lugar. Hindi na ako pwedeng mainggit kay Changshin at ibukod siya tulad ng dati. Dapat kong iwasto ang aking mga layunin at makipagtulungan ng maayos sa kanya para magampanan ng mabuti ang aming mga tungkulin. Pagkatapos, sadya akong nanalangin sa Diyos. Nagmamakaawa sa Kanya na akayin ako para mabitiwan ang aking inggit. Maisaalang-alang ang mga interes ng iglesia at maiwasto ang aking kaisipan para magampanan ang aking tungkulin. Pagkatapos na yon, huminto na ako sa paghahanap ng kapintasan kay Changshin at inisip ko na lang kung paano makikipagtulungan sa kanya. Nagbubuod ng mga problema sa aming mga tungkulin at naghahanap ng mga kaugnay na prinsipyo para talakayin sa kanya. Nang binago ko ang aking maling kalagayan, binitiwan ang aking inggit at ibinasto ang aking kaisipan para gawin ang aking tungkulin. Naramdaman ko ang gawain at pamumuno ng banal na espiritu at nagawa kong makita ng mas malinaw ang mga problema. Kalaunan, nang pumili kami ng supervisor para sa aming pangkat, ibinoto ko si Changshin. Nang lumabas ang mga resulta, si Changshin ang nahalal na supervisor at nagawa ko itong maitrato ng tama at makipagtulungan sa kanya ng maayos. Ang pamumuno ng mga salita ng Diyos ang nagbigay daan sa akin upang magkaroon ng kaunting pagkaunawa sa aking tiwaling disposisyon ng pagkainggit sa iba at mabago ito ng bahagya. Salamat sa Diyos.